Isang binatilyo na umaakyat sa bundok ang tinamaan ng bangkay na nahulog mula sa langit. Buti na lang at pansamantalang nailigtas ng safety harness ang buhay niya. Ngunit ang biglaang bigat na ito ay nagdulot ng pagkales ng ilang mga piton na nakakabit sa bangin, at ang huling piton na lang ang kumapit sa bato. Nang mahina, ang dalawa ay nakatawag na lang sa rescue team. Agad namang dumating ang mga ranger ng National Park para sagipin sila. Kahit na matagumpay silang nailigtas, may paparating na malakas na bagyo. Pagkatapos ng malakas na ulan, posibleng mabura ang lahat ng bakas ng dugo at ebidensya sa pinangyarihan. Upang malinaw na maimbestigahan ang pinagmulan ng bangkay, mabilis na dumating sa pinangyarihan ng pulis na si Turner mula sa Criminal Investigation Bureau. Siya ang pinakamataas na ranggo ng pulis sa buong pambansang parke. Pangalawa lamang sa lokal na hepe ng pulisya dahil sa kanyang posisyon. Maaari sanang maging relax si Turner sa istasyon ng pulisya, ngunit pinili niyang manirahan sa isang maliit na kubo, sa isang liblib na lugar sa parke. Araw-araw nagbabasa ng dyaryo at nag-i-internet. Ginawa siyang isang taong hindi kabilang sa grupo ng pulisya. Pagdating pa lang sa pinangyarihan, sinisi niya ang mga tauhan ng kagubatan dahil hindi nila naprotektahan ng maayos ang lugar. Ang dalawang saksi ay natakot ng husto kaya wala silang nakita. At hindi rin makapagbigay ng anumang kapaki-pakinabang na pahiwatig. Ang mga tauhan ng kagubatan ay wala ring magawa at hindi pinapansin ang kaso. Ang lahat ay nag-aalala lamang kung makakaalis ba sila bago dumating ang bagyo. Tanging si Turner lamang ang, sa kabila ng panganib na tamaan ng kidlat anumang oras, ay nagbigkis ng safety harness at bumaba sa bangin upang suriin ang kalagayan. Ang bangkay ng babae ay mukhang napakabata, ngunit ito ay nabaluktot na. Maingat na hinawakan ni Turner ang pulso ng babae, biglang naputol ang rosaryo sa pulso nito. Ang pagkawala ng isang batang buhay ay laging nagdudulot ng kalungkutan. Palaging nakikita ni Turner ang maputlang mukha ng babae. Mukhang pamilyar ito. Hinailan niya ang bangkay sa bangin. Pagkatapos ay maingat niyang sinuri ang paligid. Hindi nasayang ang pagsisikap. Nakakita siya ng bakas ng kamay na may dugo at ilang patak. Dugo sa isang sulok. Sa pamamagitan ng mga bakas na ito, halos may imagine na niya ang babae. Gaano na siya desperado habang tumatakas na puno ng sugat. Sa ganoong kahabang distansya, ano kaya ang humahabol sa dalagang iyon? Ang malawak na ilang na ito ay hindi kailanman nagkukulang sa mga mababangis na hayop, at hindi rin nagkukulang sa mga taong walang pakialam sa buhay. Sinuri ng detalyado ng forensic team ang bangkay at naghinala na ang dalaga ay inatake ng lobo bago siya namatay. Tila ito ay isa lamang karaniwang kaso ng tao na inatake ng mabangis na hayop. Ngunit ang kutob ni Turner ay laging nagsasabing mayroong mali. Sa katawan ng babae ay walang anumang id. Mayroon lamang isang kakaibang tato na hugis sa kanyang pulso. Mukha itong ginto sa tingin ko. Kung totoo iyan, mahal din ang tato na iyan. Ang direktor ng parke ay nababahala dahil sa biglaang paglitaw ng bangkay. Ang mga bisita sa parke ay narito para mag-relax, hindi para makakita ng mga hayop na umaatake sa mga tao, o isang bangkay na nahulog mula sa langit. Ang pagkakaroon ng mga seryosong insidente ay makakaapekto sa bilang ng mga turista, na makakaapekto naman sa kita ng parke. Ang direktor ng parke ay matagal nang hindi nasisiyahan kay Turner, lalo na nang igiit ni Turner na ipagpatuloy ang investigasyon. Sa halip na madaliin ang pagtatapos ng kaso, ito ay lalong nagpagalit sa kanya at nagbanta kay Turner. Sinabi ng abogado sa isa pang lumang kaso na hindi mo sinasagot ang kanilang investigador. Ito ay isang kaso ng pagkawala maraming taon na ang nakalipas. Ang trabaho sa paghahanap noon ay pinamunuan ni Turner. Sinubukan ng pamilya ng nawawala na panagutin si Turner. Ngunit lubos na pinoprotektahan ng hepe ng pulisya si Turner dahil masyadong malawak ang pambansang kagubatan. Taon-taon, mayroong hindi bababa sa 100 katao ang nawawala doon. Isa o dalawang nawawala ay hindi naman talaga malaking bagay. Hindi pinansin ni Turner ang pagtatalo ng kanyang mga nakatataas. Tahimik lang niyang ginawa ang kanyang trabaho. Ang gubat sa gabi ay tahimik ngunit mapanganib. Nag-iisa siyang naglalakad kasama ang kabayo sa ilalim ng bangin. Pinupulot ang bawat butil ng naputol na pulse areas ng babae. Sinusubukang isara ang katotohanan mula noon, kinabukasan. Ang mga kasamahan niya sa istasyon ng pulis ay nagpadala ng batang babaeng pulis na si Naya. Ang tana galing sa Los Angeles para maging partner mo. Alam ni Turner na ang dahilan nito ay dahil ayaw ng iba na makasama ka. Sa trabaho, si Turner ay laging mahigpit at may prinsipyo.
Hiniling niya sa pulis na babae na agad na makipag-ugnayan sa parke. Para makuha ang listahan ng mga empleyado, baka empleyado dito ang babaeng iyon. Ngunit hindi empleyado sa opisina, agad itong isinulat ni Naya. Lumabas si Turner para kunin ang kabayo at maghanda sa paghahanap sa kagubatan. Sundan ang daan na tinahak ng babae bago umakyat sa bangin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan gamitin ang hanggal na paraan na ito. Para sa akin, ang tamang paraan para hawakan ito ay imbestigahan ang lahat ng pasukan at labasan, at ang lahat ng taong dumaan. Kung gusto nilang umakyat sa bundok para maghanap, mas mabilis iyon. Ang paraan ng pag-iisip sa paglutas ng kaso na ito ay puro dahil sa nakasanayan niya sa malaking lungsod. Ngunit hindi niya alam na sa ligaw na lugar na ito sa bundok, ay may ibang set ng mga patakaran. Matiyag ang ipinaliwanag ni Turner. Ang pambansang parke na ito ay may 5 pasukan at napakalawak ng sakop. Hindi kayang sakupin ng mga surveillance camera ang daan-daang libong sasakyang pumapasok at lumalabas taon-taon. Imposibleng malaman kung sino ang pumatay sa babae. Bukod pa rito, ang paglalakbay sa pagitan ng mga bundok at kagubatan ay komplikado. Dito, ang kotse ay tiyak na hindi ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa mga lugar na malayo sa buhay ng tao, lahat ay bumabalik sa pagiging simple. Sumakay sila sa kabayo at dahan-daang naghahanap sa kagubatan. Sinusundan ng direksyon kung saan umakyat ang babae sa bangin. Pamilyar si Turner sa kagubatang ito na parang pamilyar siya sa sarili niya. Walang bakas ng paa ang makakaligtas sa aking paningin. Dinala niya si Naya hanggang sa makakita sila ng maliit na kubo sa paanan ng bundok. May mga bakas ng dugo sa loob ng kubo, mukhang dito ginamo ng babae ang kanyang sugat. Habang sinusuri nila ang sitwasyon, biglang may narinig silang ingay sa labas. Binunot ni Turner ang kanyang baril at pinaputok ito upang takutin at paalisin ang itim na oso. Pagkatapos ay naglakad sila sa kagubatan at sa wakas ay natagpuan ang unang pinangyarihan. Kung saan inatake ang babae, may mga bakas pa rin ng dugo doon. Ang mas nakakagulat pa ay sa isang bato malapit sa mga bakas ng dugo. Natuklasan ni Turner ang mga bakas ng bala at ang bala na nakabaon sa puno. Pamigat ang kanyang kalooban. Ang humahabol sa babae ay hindi lamang mga mababangis na hayop, kundi pati na rin mga tao. Mga taong mas mabangis pa sa mga hayop. Hindi ito aksidente sa bangin. Hindi rin ito pag-atake ng mabangis na hayop. Ito ay isang pagpatay. Nagsagawa na ang forensic ng masusing pagsusuri sa bangkay. At tama nga, nakakita sila ng butas sa kagat, butas na dulot ng bala. Pinagdugtong ni Turner ang mga kwintas ng babae, na nakuha niya. Tingnan mo ang kwintas na ito. Bigla niyang naalala na ilang taon na ang nakalipas, nagdaos ng summer camp ang parke para sa mga bata. Ang mga staff at mga batang sumali sa summer camp ay binigyan ng wristband mula sa camp. Ang ganoong uri ng wristband ay eksaktong kapareho ng luha. Mukhang sumali ang babae sa aktibidad na ito. Marahil sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa listahan ng mga sumali sa aktibidad, ay malalaman na ang pagkakakilanlan ng babae kaya't agad niyang ibinalita ito kay Naya. Ito ay isang 4 na linggong summer camp program na ginanap mula 2008 hanggang 2011. Mukhang may pag-usad ang kaso sa gabing iyon, isang shooting star ang dumaan sa kalangitan, tumingala si So at nag-enjoy. Biglang sumulpot sa likuran niya ang kaibigan niyang katutubong Indian. Dala ang isang sinaunang propesya na muling darating ang kamatayan sa kanilang lupain. Maraming bangkay na parang mga bumabagsak na bituin hindi naniwala si Turner sa propesya. Naniniwala lang siya na anuman ang ginawa, ay mag-iiwan ng bakas tanging ebidensya lamang ang makakapagbunyag ng katotohanan. Sinundan niya ang dinadaanan ng babae at nakakita ng lugar kung saan nag-iwan ito ng bakas ng paa. May nahulog na maliit na bote at sa takip ng bote, ay may iginuhit na parehong simbolo ng tato sa palso ng babae. Ano ba ang ibig sabihin ng palatandaang ito, lalo pang dumarami ang mga tanong tungkol sa kaso. Nakahanap si Turner ng isang nagbebenta ng droga sa kalapit na bayan. Gusto kong malaman kung sino ang nagpinta ng palatandang ito sa produkto. Ngunit nagkunwari siyang walang alam. Gayunpaman, dahil kinuha ni Turner ang kanyang paninda, napilitan siyang sumang-ayon na tulungan si Turner sa pagtatanong. Nalaman ng Chief of Police na hinahanap ni Naya ang listahan ng mga bata at empleyado na lumahok sa summer camp, kaya dinala siya nito sa bodega ng istasyon ng pulisya. Mayroong tambak ng magkakaparehong mga bracelet dito. Lahat ay mga tira-tira mula sa nakaraang 10 taon, halos lahat ng pumupunta sa istasyon ay binibigyan din ng isang set ng mga pulsaries bilang regalo.
Halos lahat ng tao sa bayan ay mayroon nito. Patuloy silang nag-iimbestiga, sayang lang sa oras. Pag-uwi ni Turner, hinarang siya sa labas ng pinto ng imbestigador. Ang babaeng imbestigador ay narito dahil sa kaso ng nawawalang tao mula pa noong mga taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, si Turner ang nanguna sa paghahanap sa nawawalang tao. Ang kanyang posisyon noon ay walang anumang mali sa paggawa nito. Ngunit nag-imbestiga ang abogado at nalaman niyang nag-file siya ng unpaid leave ilang buwan bago ang paghahanap. Kaya may dahilan siya para magduda na hindi stable ang mental state ni Turner noon. At hindi niya kayang humawak ng mga trabahong nangangailangan ng mataas na responsibilidad. Sa tingin mo ba ay sapat ang kondisyon mo noon para pangunahan ang paghahanap kay Mr. Sanderson Turner? Sumagot siya ng walang duda, ngunit nang magsara ang pinto, bumagsak siya at umupo sa sahig. Bumabalik ang alaala na parang tubig baha, at ang mga tanong ng imbestigador ay nagbalik sa kanyang isip. Ilang taon na ang nakalipas, nag-file siya ng voluntaryong leave na walang bayad. Dahil kailangan niyang tiisin ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Nawala ang kanyang anak sa parke at nang muli siyang natagpuan, patay na ito. Marahil dahil dito kaya patuloy siyang nagsisikap na magbakasyon para habulin ang kaso ng batang babaeng tinangkang patayin. Bumalik sa kasalukuyan, kailangan niyang pigilan ang kanyang kalungkutan para ipagpatuloy ang trabaho. Kinaumagahan, kasama si Naya, nagpatuloy sila sa trabaho sakay ng kabayo. Duma sila sa mga ginintoang damuhan patungo sa isang luntiang parang. Ang ganda ng tanawin dito ay napakaganda ngunit inokupa ng isang grupo ng iba't ibang tao. Ipinakilala ni Turner kay Naya na napakakomplikado ng komposisyon ng mga taong ito. Kabilang dito ang mga adik, mga naniniwala sa mga teorya ng sabuatan. Mga taong may paniniwalang happy na gusto lang ng lugar para makalayo sa ingay ng lungsod at tamasahin ng buhay. Siyempre, ito ay ilegal. Nagtataka si Naya kung bakit hindi nakikialam ang pamunuan ng parke. Kaya sinabi niya sa kanya na kung paalisin sila dito, lilipat lang sila sa ibang lugar sa parke. Walang kakaiba sa ginagawa ng mga taong ito. Naya, hawak ang litrato ng patay. Sinubukang itanong kung may nakakakilala sa babaeng ito. Ngunit pinalibutan siya ng mga taong ito. Huwag mo akong hawakan. Malinaw na may itinatago ang mga taong ito. At tumangging magbigay ng pahayag. Ayaw ni Turner na iwanan si Naya na mag-isa at mapahamak. Kaya agad niyang tinapos ang pagtatanong na ito. Sa totoo lang, nakuha na niya ang impormasyong gusto niya. Mula sa pinuno ng mga hippie na ito, sinabi niya bago ka dumating. Ang taga-protekta ng kagubatan na espesyalista sa pangangaso ng USA ay pumunta rito para hanapin si Abuelo. Sa buong parke, iisa lang ang tinatawag na mangangaso ng USA, at iyon ay si Shane. Siya ay kabilang sa kagawaran ng wildlife at nakatira rin ng hiwalay. Si Turner at siya ay karaniwang hindi nakikialam sa isa't isa. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang makita si Shane Turner, pumunta sa kampo ng mangangaso ng USA para maghanap ng ilang sandali. Nahanap lang niya ang beer. Sa oras na iyon, bumalik din si Shane, ang mangangaso ng USA, na may dalang baril. Ang kanyang tungkulin ay bantayan ang kawan ng USA sa parke. Kung may makita siyang USA na may sakit, kailangan niya itong barilin agad para mapigilan ng isang USA. Ang sakit na nakakahawa sa buong kawan tulad ni Abuelo. Ano ang kinalaman niyan sa isang may sakit na USA? Sinabi lang ni Shane na mayroon siyang ilang katanungan para sa Abuelo na iyon. At tungkol sa kung anong isyu ay may kinalaman sa isang personal na hilig niya. Lahat ay may kani-kanyang sikreto. Siya ay may sariling sikreto at ganoon din si Turner. Diretsyong kinuha ni Turner ang baril ng mangangaso at pinaputok ito sa puno. Gusto ko lang malaman kung anong sikreto mo, Shane. Agad na ipinadala ang bala sa forensic lab. Inaasahan ni Shane na susuriin nila at itutugma ang bala ni Shane sa bala na tumama sa babae at sa kahilingan ni Turner. Ang nagbebenta ng droga ay buong pusong tumulong sa kanya na magtanong sa mga tattoo artist sa bayan kung mayroon bang nagtato ng letrang X gamit ang gold dust. Ang tattoo artist ay nagreaksyon ng matindi pagkatapos ay nanahimik. Nang umalis ang nagbebenta ng droga sa tattoo parlor, ang tattoo artist ay mabait na nagpadala ng mensahe na nagbabala sa kanya na huwag nang mag-imbestiga pa ngunit huli na ang babala na ito. Sa gabing iyon, siya ay tinarget ng isang misteryosong tao. Sinakal mula sa likuran hanggang sa mamatay kinabukasan, nagkatotoo ang propesya ng mga Indian. Sa tabi ng ilog sa parke, may isa na namang bangkay. Ang iba ay nagsasabing ang namatay na drug pusher ay dahil sa masasamang ginagawa niya araw-araw. Kaya siya napahamak,
hindi kasalanan ng binata, ngunit alam ni Turner na siya mismo ang pumilit sa lalaki na magtanong tungkol sa mga pahiwatig na humantong sa kanyang kamatayan. Sa oras na ito, sinaya sa istasyon ng pulisya, ay natukoy na rin ang pagkakakilanlan ng unang babaeng biktima. Sa pamamagitan ng facial recognition, ang babaeng ito ay lumabas na isang batang babae na nawawala na maraming taon na ang nakalipas sa lugar na iyon. Agad na nagising si Turner nang matanggap niya ang balita. Naintindihan niya kung saan nanggaling ang pamilyar na pakiramdam na iyon. Maraming taon na ang nakalipas, nang ang babaeng nagngangalang Lucy ay isa pang batang babae pa. Ang kaso ng kanyang pagkawala ay pinamahalaan ni Turner. Ang pagkawala ni Lucy noon ay napakakaiba. Hindi siya nawala sa kalye o sa amusement park, kundi biglang nawala mismo sa bahay habang naroon ang lahat ng matatanda. Walang senyales ng sapilitang pagpasok sa pinangyarihan at wala ring humingi ng ransom pagkatapos. Tanging dugo lang ni Lucy ang natagpuan sa alpombra. Bigla na lang siyang nawala nang hindi maipaliwanag. Sa mga ganitong kaso, ang mga kamag-anak ang kadalasang nagiging pangunahing sospek. At ang ama ni Lucy ay talagang isang marahas na tao. Mayroon siyang maraming record ng krimen. Araw-araw siyang umiinom at nag-aabuso sa pamilya. Kaya natural siyang naging pinakamalaking sospek. Siya ay inakusahang pinatay at itinago ang bangkay ng kanyang anak na babae. Kahit walang ebidensya, hinatulan na siya ng lahat. Kahit hindi siya maikulong ng korte dahil sa ebidensya. Sa isip ng lahat, isa na siyang halimaw, na walang awang pumatay sa sarili niyang anak. Kaya isang taon ang lumipas, kinailangan ng lumipat ng bayan ng ama ni Lucy. Ngunit hindi pa rin siya nakatakas sa kanyang kapalaran, hindi nagtagal. Nakilala siya ng isang galit na pulutong at pinatay sa labas ng bar. Ang ina ni Little Lucy ay isang mabuting tao na pinupuri ng lahat. Dati siyang nagtatrabaho sa parke at kasamahan ni Turner. 3 linggo bago nawala si Lucy, namatay siya dahil sa kanser. Nabagabag si Turner, naramdaman niyang dahil hindi niya nahanap si Lucy. Kaya nagdusa ng maraming taon ng bata. Naging dahilan din ito para mapag-initan at mapatay ang ama nito. Isang taon pagkatapos, ang tanging tao na nakakaalam ng katotohanan ay ang kapatid ni Lucy sa ama na iba ang ina. Kaya naman, si Turner at Naya ay pumunta sa bahay ng taong ito. Sa kanilang paglalakbay, natanggap nila ang resulta ng pagsusuri sa mga gamot na iniwan ni Lucy. Cocaine, ketamine, pentothal, at ilang iba pang sangkap. Pagdating nila sa apartment building ng kapatid ni Lucy, sinabihan ni Turner si Naya na maghintay sa labas habang siya ay nag-iisa. Hindi inaasahan, nang makita ng kuya ni Lucy ang sarili niya ay tumakbo ito. Sinubukan niyang habulin pero naambush siya. Inatake siya ng biglaan mula sa likuran sa oras ng panganib. Buti na lang at nakarating si Naya sa oras para iligtas si Turner. Hinawakan nilang dalawa ang kuya ni Lucy at tinanong ng maingat. Nalaman nilang adik lang pala ito. Wala itong anumang kinalaman sa kaso ni Lucy. Narinig ko na nawawala si Lucy pero hindi patay. Para sa akin, walang katuturan iyan. Ngayon, sasabihin mo sa akin na buhay pa pala ang demonyong iyon sa loob ng mga taong ito. Kung hindi namatay ang kapatid mo, ibig sabihin ang ama mo ang namatay. Para saan ang pagdurusa niya sa loob ng maraming taon dahil sa maling akala sa kanyang anak? Para saan iyon? At ngayon may isa pang bangkay na lumitaw. Pagdating ng balita, dumagsa ang media. Pagod na ang direktor ng parke sa pakikipag-usap sa media. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagkadismaya at galit kay Turner. Sinisisi siya sa lahat ng kasamaan. Formal ko nang isusumite ang kahilingan na paalisin ka sa parke ko. Sa totoo lang, ang park director ay hindi direktang boss ni Turner. May dalawang magkaibang sistema sa pagitan nila. Ang park director ay pinakamataas. Ay maaari lang magbigay ng pressure sa pulisya. Hindi pinapansin ni Turner ang banta ng director. Sinabi niya sa kanyang boss ang lahat ng kanyang mga hula at resulta ng investigasyon. Ang police chief, ang paa ni Lucy ay may sugat mula sa bala. Ito ay nagpapakita na may humahabol at bumaril sa kanya noon. At ang pagkamatay ng pusher ay dahil sinubukan niyang imbestigahan ang tato ni Lucy at pinatay siya ng salarin para patahimikin siya. Ang dalawang kaso ay magkakaugnay, hindi pa nila matukoy kung ano ang nakatago sa likod nito. Isa ba itong serial killer? O isang malaking sindikato ng droga? Sa puntong ito, lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa bala mula sa baril ni Shane. Ang baril niya ay hindi ang baril na bumaril kay Lucy, kaya si Turner ay hindi alam kung dapat ba siyang huminga ng maluwag o lalo pang kinakabahan. Suriin mo ulit ang buong kaso mula simula hanggang sa dulo, isang beses pa, at pumunta ka sa mga katutubong
Amerikano na malapit doon para maghanap ng mga palatandaan. Ang mga katutubong ito ay nakatira sa parke, at lubos na pamilyar sa mga tao at bagay sa lugar. Kung si Lucy ay naninirahan pa rin sa parke, malaki ang posibilidad na nakita na siya ng mga lokal na katutubo, lalo na ang ina ni Lucy, na matagal nang nanirahan sa isang maliit na kubo sa Turner Park. Naramdaman niya na ito ay maaaring isang tagumpay, kaya't kinuha niya ang larawan ni Lucy at binisita ang kasalukuyang katutubong nakatira sa kubo. Kung saan nakatira si Lucy, hindi ko pa siya nakita. Si Turner ay nagpakita ng matinding pag-iingat sa mukha ng mga puti. Ayaw niyang sabihin ang katotohanan. Sa kabutihang palad, mayroon si Turner na kaibigang katutubo. Sa tulong ng kanyang kaibigan, narinig niya ang katotohanan mula sa katutubong ito. Nakita niya si Lucy sa tabi ng bangin, sinubukan niyang kausapin siya. Ngunit nagmamadaling tumakbo si Lucy na parang isang takot na USA. Huling nakita ng katutubo si Lucy ay ilang buwan na ang nakalipas. Matapos matanggap ang sagot na ito, tumayo si Turner sa bangin. Puno ng walang hanggang kalungkutan, napagtanto ko na hindi pala umalis si Lucy. Dahil wala siyang matirhan, nagpapalibot lang siya malapit sa bahay kung saan dating nakatira ang kanyang ina. Nangangamoy na walang direksyon sa kagubatan na ito, ang batang dapat sana ay inaalagaan ng mga magulang. At lamaking payapa ay tuluyang nawalan ng proteksyon. Pagkatapos mamatay ng kanyang ina, ang tanging mundo na natira ay ang kagubatan na ito. Ang bata ay parang isang batang USA na nawala sa kawan. Hanggang sa dumating ang kapahamakan, hinabol ng iba hanggang sa dulo. At nahulog sa bangin at namatay. Ang kagubatan na ito ay nagtatago ng napakaraming sikreto. Si Naya ay nag-isang sumakay sa kabayo palabas, naghahanap ng mga pahiwatig. Ang resulta, nakahanap talaga siya ng isang nakatagong kuweba. Ang hindi niya alam, may mga matang tahimik, siyang sinusundan, at kasabay nito, may nakatutok ding baril sa kanya. Ngunit ang taong iyon, hindi alam kung bakit, ay nag-aatubili at hindi pinaputok. Tinitingnan lang niya itong pumasok sa kuweba. Sa susunod na sandali, si Naya ay nadulas at nahulog sa kailaliman ng kuweba. Napagtanto niya na hindi maganda ang sitwasyon at sinubukang gumapang palabas sa mga sangasandang daanan. Siksik ng kuweba ngunit naipit habang kalahati pa lang ang nalalakbay. Tulungan niyo ako sa sandaling ito, dumating si Turner sa bayan. Sinundan niya ang huling mensahe na natanggap ng drug dealer sa telepono at nakahanap ng isang mangangaso. Huwag kang mag-alala sa gintong X na tato. Hindi iyan magandang bagay. Anong problema ang gusto mong ipaalam? Sabi ng tattoo artist, nabuhay siya hanggang ngayon dahil wala siyang alam. Ipagpatuloy ang investigasyon. Hindi ito makakabuti sa kanya o kay Turner. Mas mabuting itigil mo na ito ayon sa sinabi ng mangangaso. Mas lalo pang pinatunayan ni Turner na may nakatagong malaking sindikato ng krimen sa likod ng kasong ito. Umuwi ka at napansin mong nawawala ang isang kabayo at umuulan sa bundok. Walang duda, may siguradong sumakay sa kabayo papunta sa bundok. Ngunit kapag malakas ang ulan sa kagubatan, madaling magkaroon ng landslide. Ito ay halos nakamamatay para sa mga taong galing sa labas. Hindi pamilyar sa lupain ng parke. Dahil sa pag-aalala, agad na sumakay sa kabayo si Turner para hanapin si Naya. Sa kabutihang palad, sa pamamagitan ng mga bakas nito, natagpuan niya ang kuweba. Sa oras na iyon, naipon ang tubig ulan at damaloy sa lupain papunta sa kuweba. Ang lupain sa loob ng kuweba ay mababa, at ang tubig ulan na pumasok sa mga lagusan ay umapaw. Nang makita niyang unti-unting tumataas ang tubig, labis na natakot si Naya. Sa sandaling inakala niyang mamamatay na siya doon, ang boses ni Turner ay biglang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Sa sandaling iyon, para kay Naya, si Turner ay parang isang anghel na nigal iligtas. Hindi siya tumigil sa pag-alo kay Naya. Huwag kang matakot, huminga ka ng dahan-dahan. Dahan-dahan kang umatras mula sa masikip na lugar, kapag nakabalik ka na, makakalabas na tayong dalawa. Sumunod si Naya sa pag-atras ayon sa direksyon at sa wakas ay nakalabas sila ni Turner sa kuweba sa daanan. Ang alaala ng gabing iyon ay lalong nagpatakot kay Naya sa kagubatan na ito. Samantala, si Turner ay umuwi at maingat na nag-isip. Ano nga ba ang katotohanan sa pagkawala ni Lucy noon? Bumalik tayo ilang taon na ang nakalipas, isang batang babae ang nanginginig dahil sa pag-aaway ng kanyang ama at kuya. Sa sandaling iyon, biglang nakarinig ang batang babae ng boses mula sa bintana. Gabi na, kumusta? Nang umalis ang isang batang babae sa kanyang malungkot na dating pamilya. Kung sakaling mapunta siya sa mas masayang pamilya.
Ang buhay ng bata ay maaaring magbago at maging masaya, ngunit kung mapunta siya sa kamay ng masasamang tao, mas malaki ang posibilidad na ang buhay niya ay mapunta sa isang daloy ng kasawian. Sa kasamaang palad, si Lucy ay malinaw na pangalawang kaso. Ang paghahanap ng bakas sa kuweba ay nagdulot kay Turner ng bagong hinala. Ang kuweba ay isang shortcut sa kabila ng bundok at aksidenteng natulungan sila ni Naya na mahanap ang shortcut na ito. Kailangan nilang mag-ingat sa paghahanap doon, baka makakita sila ng bagong ebidensya. Sa lahat ng kilalang adik ngayon, may isang sikat na nagngangalang abuelo na nawawala, kahit na sinabi ng pinuno na si abuelo ay naglalakbay. Para maghanap ng inspirasyon, sigurado si Turner na tumakas siya dahil pinatay niya si Lucy. Pinili ng dalawa ang isang magandang araw upang bumalik muli sa kuweba. Ngayong araw ay maaraw, hindi pa sila nakakalayo nang sinabi ni Turner na ipikit ang mga mata. Hinarap ni Turner ang natatakot na si Naya at dahan-daang ipinakilala sa kanya ang kasaysayan ng kuwebang ito. Bukod pa rito, ito ay isang lumang minahan ng ginto, naubos na ang ginto. Mayroon na lang kaunting pulbos na magagamit para sa pagtinta. Ngunit ang mga nilalang na nagtatago sa dilim ay hindi mabubuhay sa liwanag ay pinipili ang lugar na ito bilang kanilang bagong lungga. Nakita ni Turner ang breathing mask sa tunnel at nakakita rin ng maraming bakas ng paa. Sinundan nila ang mga bakas ng paa diretso sa unahan at sa wakas ay natagpuan ang nawawalang lolo sa kabilang dulo ng tunnel. Ang kanyang katawan ay halos nakaina ng mga mandaragit. Tanging isang piraso na lang ng panga ang natira na tinukoy ng forensic na namatay ang taong ito sa loob ng 1 linggo silang naghanap ng mga bahagi ng katawan upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng taong ito. Naya ay unti-unting nasanay sa ganoong kakilakilabot na tanawin. Nakakita siya ng mas maraming bahagi ng katawan sa kagubatan. Mula doon, ipinapalagay na ang taong ito ay pinatay ng iba. Sa paraang pagpapatupad ng parusa bago ang isang puno, hindi na natili si Turner kasama nila sa paghahanap ng bangkay. Dahil sapat na ang pagtukoy na patay na si abuelo upang humiling ng warrant of arrest. Nagpadala siya ng malaking bilang ng pulisya upang arestuhin ang buong grupo ng mga hippie. Nagtatayo ng kampo sa kagubatan ngunit mula sa bibig ng mga adik na ito, ay wala ring nakuha na anumang kapakipakinabang na pahiwatig. Sa kabaligtaran, isang binatang kusang lumapit ay nagdala sa kanya ng isang kaaya-ayang sorpresa. Inilabas ng binata ang isang larawan ng isang batang babae na nakasuot ng damit at nakaupo sa simbahan. Siya si Lucy. Nang medyo lumaki, idineklara ng binatang ito na nakilala niya si Lucy sa katabing bayan at naging kaibigan ni Lucy. Ngunit sa oras na iyon ay mayroon siyang ibang pangalan, si Grace. Ang Pastor Gibbs at ang kanyang asawa ay siya. Umalis sila upang manirahan kasama ang kanilang tunay na pamilya. Ang dahilan kung bakit masigasig ang batang lalaking ito sa pagbibigay ng impormasyon ay dahil sa pagkawala ni Lucy. Noong taong iyon ay mayroong $10,000 na gantimpala. Kahit sa liblib na lugar na ito ay may mga taong sakim sa pera. Natagpuan ni Naya ang matalik na kaibigan ni Lucy na nagtatago sa ilalim ng puno. Ang kanyang paraan ng pagtatanong ay mas mahinahon kaysa kay Turner. Sa ilalim ng kanyang maingat na pagtatanong, isinalaysay din ng kaibigang ito ang lahat ng alam niya. Si Lucy, bago siya namatay, ay dating tagapagdala ng isang sindikato ng droga. Ibig sabihin, ang drug courier, siya at si Lucy ay nagkakilala sa park noong sila ay 16 na taong gulang. Nang dumating siya rito, matagal nang nakatira si Lucy dito. Ilang taon na silang nagsama, hindi sila naghiwalay kahit sandali, hanggang sa umibig si Lucy sa isang lalaki. Doon nagsimulang unti-unting makalimutan ang kanilang pagkakaibigan. Araw-araw ay abala sa paghahabol sa lalaking iyon. Nagtatrabaho si Lucy para sa lalaking iyon, sa madaling salita. Ang lalaking ito ang siyang nagdala sa kanya sa gang. Bukod kay Lucy, may 3 pang nagtatrabaho para sa sindikato ng droga sa kampo. Isa ay si abuelo na patay na, at ang isa ay si Pakuna. Sa kasalukuyan, si Pakuna ay nakakulong din ng pulisya, ngunit tumanggi siyang magbigay ng anumang impormasyon. Naramdaman ni Turner na may kinalaman dito si Shane, kaya't pinuntahan niya ito para magtanong. Inamin ni Shane ang bahagi ng katotohanan, tulad ng paggamit niya talaga ng droga, at nakipagtransaksyon siya sa sindikato ng droga na ito. Ngunit ginawa lang niya iyon para makakuha ng kaunting discount mula sa sindikato ng droga. Kapalit nito ay pinaikit niya ang kanyang mga mata sa kanilang mga gawain, ngunit patuloy pa ring hinahabol ni Turner. Sinubukang magtanong pa. Si Shane ang nagpaalala sa lumang usapan.
Ano sa tingin mo ang dapat kong tandaan tungkol sa Hamilton na iyon? Nang banggitin ng paksang ito, biglang natahimik si Turner. Nang gabing iyon, dinala ni Naya ang bata pauwi ngunit natuklasan niyang ang kanyang anak ay may hawak na laruan mula sa silid na hindi niya kailanman binili para sa bata. Agad na nakaramdam si Naya ng masamang kutob. Pumasok siya sa silid tulugan, at talagang nakita niya ang bangungot ng kanyang buhay. Iyon ay ang kanyang dating asawa na nag-divorce sila ay dating magkatrabaho sa Los Angeles Police Department. Ngunit ang dating asawa ay nasangkot sa isang kaso at tumanggap ng hindi malinaw na pera. Si Naya ay nagsumbong laban sa kanya sa kabila ng kanilang pagiging magkamag-anak. Ang dating asawa ay paulit-ulit na humingi sa kanya na magbigay ng maling testimonya. Upang baligtarin ang kanyang kaso sa pagkakataong ito ay direkta pa siyang hinabol ng libo-libong milya dito. Ang bata ay hindi nauunawaan ang mga tensyon sa pagitan ng mga magulang. Buong puso pa ring mahal ang kanyang ama, hindi alam na para sa ama. Ang buhay ko ay naging kasangkapan para kontrolin siya. Bukas ay babalik tayo ng magkasama. Lahat ay matatapos dahil pansamantalang pumayag ang anak niya na bumalik sa Los Angeles bukas. Kasama ang kanyang dating asawa, ang dating asawa na nagpaubaya para tumakbo ang anak niya patungo kay Naya. Ngunit mabilis niyang nalaman na nawala na ang dalawa nang walang bakas. Tumakas si Naya kasama ang anak niya mula sa bahay kagabi pa. Nagpunta kay Turner para humingi ng proteksyon kinabukasan. Hinahanap ni Turner ang kanyang dating asawa para tulungan siyang bantayan ang anak ni Naya. Samantalang ako, nagpapalipad ng helicopter kasama si Naya, nagpapalibot sa kalangitan ng kagubatan. Sa ngayon, ang tanging ebidensya na hawak nila ay si Pak-una. Ngunit hindi nagmadali si Turner na tanungin siya. Sa halip, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na palayain ito. Pagkatapos, personal niyang pinalipad ang helicopter kasama si Naya mula sa itaas upang bantayan ang bawat galaw ni Pak-una. Talaga nga, pagkatapos palayain si Pak-una pabalik sa parke, agad siyang bumalik sa kuta ng mga nagtutulak ng droga. Nang matapos niya at ng mga nagtutulak ng droga ang kanilang transaksyon at lumabas sa kuta, nandoon na si Turner naghihintay. Pag-usapan natin, Pak-una. Ang kuta ng mga nagtutulak ng droga ay ang kuwebang iyon. Agad na inutusan ni Turner ang mga pulis na i-seal ang lahat ng pasukan at labasan ng kuweba. Nagkagulo ang mga drug trafficker sa pagtakas ngunit nahuli pa rin sila ng batas. Inakala ni Turner na matatapos na ang lahat kaya pumasok siya para mag-check. At aksidenteng napasabog ang isang landmine na itinanim ng mga drug trafficker. Bagamat nakaligtas siya ay natuliro. Ang pagkaligtas na ito ang nagpabatid kay Turner sa halaga ng buhay. Ngunit para sa ilang tao, hindi laging ganoon. Pinahahalagahan ang buhay. Ang tusong drug lord ay naghanda na ng bitag. Nagtato siya ng letrang X sa palso ng lahat ng babaeng kanyang ginagamit na tagadala. Nang mahuli sila, inakala ng mga babaeng ito na wala na silang pag-asa. At nag-overdose sila sa droga ng sabay-sabay hanggang sa mamatay. May 3 bangkay sa pinangyarihan ngunit may 4 na kama. Natagpuan ni Turner ang bag ni Lucy sa ilalim ng kama, at sa loob nito, tiningnan ni Turner ang 3 magagandang dalaga na patay sa harap niya. May iba't ibang emosyon ang sumibol sa kanyang kalooban. Paglabas niya ng tent, nakita niya si Shane, na hindi naman dapat naroroon. Ngunit sinabi ni Shane na dahil sila ang gumawa ng malaking ingay. Kaya titingnan nila kung ano ang nangyayari, siguraduhin ninyong bumalik siya sa sasakyan niya. Kung susubukan niyang pumasok ulit, arestuhin ninyo siya. Alam ni Turner na sangkot siya sa mga bata sa drug syndicate na ito. Kaya pagbalik niya sa istasyon ng pulis, sinubukan niyang pilitin ang pinuno ng gang. Ngunit tumaya ang pinuno na hindi siya ibebenta ng kanyang mga tauhan. Dagdag pa rito, patay na rin ang mga nagdadala ng droga. Kaya determinado siyang huwag umamin at hindi magsalita ng kahit ano. Binalaan siya ni Turner na huli na para magpanggap, na walang alam dahil may sugat ang ahente ng federal sa operasyong ito. Kahit wala siyang sabihin, maaari pa rin siyang aidmanda sa pananakit sa ahente ng federal. Paglabas sa silid interogasyon, nilapitan ni Turner ang tauhan ng boss ng sindikato. Sinabi niya rito na ibinenta na siya ng kanyang boss. Alam na nila na siya ang pumatay kay Lucy. Ngunit nagulat ang tauhan at tila walang alam kung sino si Lucy. Kaya, sabihin mo sa akin, sino ang dapat sisihin? Ilang beses ko pa bang sasabihin na wala akong alam? Turner, tingnan mo ang ekspresyon nila, hindi sila nagpapanggap. Isang bagong pagdududa ang muling sumibol sa kanyang kalooban. Kung hindi ang sindikato ng droga ang pumatay kay Lucy, sino nga ba talaga ang pumatay kay Lucy?
Naisip niya na baka nagsisinungaling ang mga drug dealer para itanggi ang krimen. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Turner dahil sa paraan ng pagkamatay ni Abuelo, nakagapos ang dalawang kamay sa likuran, sa posisyon ng pagbitay, at pagkatapos ay inilibing ng basta-basta sa lupa. Samantalang ang pagkamatay ng drug pusher ay napakalinis. Malinaw na mga profesional ang gumawa nito. Tanging si Lucy lang ang naiiba. Si Lucy ay hinabol sa mahabang daan. At sa huli ay nahulog sa bangin at namatay. Ang pumatay ay binaril lamang ang kanyang binti. Malupit ngunit hindi tiyak, talagang hindi profesional. Ito ay hindi tugma sa kalinisan ng dalawang kasunod na pagpatay. Ngunit kung hindi ang sindikato ng droga ang gumawa nito, sino kaya ang gumawa nito? Sa oras na ito, wala si Turner sa bahay. Sa bahay niya, ang dating asawa at anak ni Naya lang ang naroon. Biglang may dumating na hindi inaasahang bisita sa labas ng pinto. Sinubukan ng dating asawa ni Turner na magpanggap na kalmado. Nag-isang lumabas para magpanggap na ang asawa niya ay nasa loob ng bahay para hindi makita ng hindi inaasahang bisitang ito. Ang dating asawa ni Naya na likas na kainahinala ay handa nang umalis. Nasaan ang anak mo? Umalis ako para magtrabaho. Nandito ako kasama ang tita mo nang malaman ng dating asawa ni Naya mula sa bata na ang naroon lang ay ang dating asawa ni si Turner at ang bata. Agad niyang sinubukang puwersahang kunin ang bata para takutin si Naya. Ang dating asawa ni Turner ay minsang nawalan ng anak. Nang makita niya ang anak ni Naya na kasing edad ng sarili niyang anak, nagkaroon siya ng likas na pagmamahal bilang ina at ginawa ang lahat para protektahan ang bata. Gusto siyang patayin ng dating asawa ni Naya. Sa kabutihang palad, nakabalik si Turner sa tamang oras, kaya matagumpay na naipakulong ang dating asawa ni Naya. At hindi na rin siya kailangang mag-alala na guguluhin pa siya ng dating asawa. Ngunit ang mga nangyari noong araw na iyon ay nagpabalik sa masakit na alaala ng dating asawa ni Turner. Naaalala niya na naman ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak. Sa sobrang paghihirap ay gusto na niyang magpakamatay. Nang matanggap ni Turner ang balita ay agad siyang pumunta sa ospital para dalawin ang kanyang dating asawa. Pagkaalis sa ospital ay dumiretso siya kay Shane at sinuntok ito. Siya ang dating asawa mo, Turner, dapat direkta mo siyang kinausap sa halip na umiyak sa bote ng alak. Tila mayroong lihim sa pagitan nilang dalawa. At ang sinabing ito ay nagtagumpay na galitin si Turner. Kahit pa kumuha siya ng baril at idinikit sa baba ni Shane. Marahil ang huling bahid ng katinoan ang pumihil sa kanya na pumutok. Ngunit ang nangyari noong gabing iyon ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Sa ilalim ng pressure, nagpa siya ang pulisya na isuspinde si Turner. At ang buong kaso ay inilipat sa Federal Bureau of Investigation. Para sa iyo, Turner, tapos na ang iyong trabaho dito. Handa na sana si Turner na mag-impake para umalis. Ngunit habang naghahanda siyang umalis, natuklasan niya ang bag ni Lucy, na nahanap niya sa ilalim ng bakanteng kama, at bukod sa litrato, naroon din ang kanyang telepono. Doon lang siya nagising at agad na naghanap ng charger para subukang i-charge ang telepono. Ngunit sa kasamaang palad, ang teleponong ito ay maaari lamang buksan gamit ang face recognition. Sa kawalan ng magawa, bumalik siya sa istasyon ng pulisya upang samantalahin. Ang oras bago matapos ang mga formalidad ng paglilipat, pumunta siya upang makita ang forensic. Dahil sa kanilang matagal ng pagkakaibigan, kusang tumulong ang forensic na buksan ang mga mata ng bangkay ni Lucy. Sa loob ng refrigerator, ngunit ang teleponong ito ay may biometric recognition. Dahil natukoy nito na ito ay isang bangkay, hindi ito nag-activate. Biglang nagkaroon ng ideya ang forensic na gumamit ng formalin upang panasan ang mukha ng bangkay. Upang maging mamula-mula at mainit ang mukha ng bangkay. Dahil dito, matagumpay niyang naipasa ang biometric verification ng telepono. Nang buksan ni Turner ang telepono, nagulat siya sa nakita niya sa photo library, kung saan maraming larawan ni Lucy. At may isang video na kuha sa labas. Bukod pa rito, siya pala ang lihim na kasintahan ni Lucy. Agad na inilagay ni Turner ang telepono sa dashboard ng sasakyan. At sinabi kay Naya na nakuha na niya ang telepono. Naglalaman ito ng mahalagang ebidensya. Kung hindi ako makabalik, kunin mo ito. Pagkatapos ay tawagan mo ang dati mong asawa. Kailangan niyang makipagkita kay Shane. May kinalaman siya sa operasyon ng droga. Marahil pinatay niya si Lucy, ang iyong dating asawa. Narinig mo ba ang iyong plano ng pagkilos? Hindi mo siya pinigilan. Ngunit sinabi mo pa na baka ito ay isang magandang bagay. Pinayuhan kanyang mag-ingat ng husto. Si Turner ay agad na sumakay sa kabayo, nagdala ng baril, at nag-isang pumasok sa bundok. Ngunit nang dumating siya sa kampo ni Shane, wala siyang nakita.
Sa sandaling sinubukan niyang maghanap ng kahit kaunting pahiwatig, biglang isang putok ng baril mula sa likuran ang tumama sa kanya. Sa sandali ng buhay at kamatayan, ang iyong patay na anak ay lumitaw sa tabi mo. Narito na siya, sinasabi nila na kapag nasa pagitan ka ng buhay at kamatayan, makikita mo ang kaluluwa. Mula nang mamatay ang kanyang anak, kinulong ni Turner ang sarili sa kabundukang ito. Ngayon, darating na ang kanyang anak para sunduin siya. Ngunit sa sandaling ito, ayaw niyang sumama sa kabilang buhay kasama ang kanyang anak. Kahit paano, hindi pa nalulutas ang usapin ni Lucy. Gusto pa rin niyang ipaglaban ang hustisya para sa batang ito. Hirap na hirap si Turner na bumangon at tumakas patungo sa kagubatan dala ang kanyang sugat. Ang kagubatang ito ay parang tahanan ko, pamilyar ako sa bawat puno at damo. Sayang, si Shane ay matagal na ring naninirahan sa kagubatan. Pamilyar din siya sa amoy ng kagubatan at magaling din siyang manghuli. Siya ang dating pinakamahusay na mangangaso ng USA, at ngayon, si Turner na ang sugatang USA. Sinundan ni Shane ang kanyang mga bakas at hinabol siya mula umaga hanggang gabi. Sa huli, si Turner ay nanghina dahil sa sobrang pagdurugo. Napilitan siyang umupo sa ilalim ng puno, at natakpan ng dilim ang paningin ni Shane. Dapat sana ay may pagkakataon si Turner na barilin siya mula sa likuran. Ngunit nang bariyan ng gatilyo ay wala ng bala, naintindihan niyang tinalikuran na siya ng Diyos, Shane. Akala niya ay nagtagumpay na sila bilang mga nagwagi. Lumapit siya kay Turner at nagtanong kung bakit hindi ito makawala. Kung tumingin lang siya sa hinaharap, hindi sana ito ang nangyari. Pumunta ka na sa anak mo. Sa susunod na segundo, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ngunit hindi si Turner ang namatay, kundi si Shane. Sa kabilang banda, natanggap ni Naya ang mensahe niya at agad na pumunta para tumulong. Ang babaeng ito mula sa ibang lugar ay muli na namang nagligtas sa kanyang buhay. Nang paggising ni Turner, nasa ospital na siya. Patay na si Shane. Mas malalim pang naghanap ang mga pulis sa kagubatan. Natuklasan nila ang lihim na base nito. Sa loob, hindi lang maraming armas at bala, kundi pati na rin droga at pera. Ang mga ito ay sapat na patunay na si Shane ay nagmula sa pagiging isang tagapagbantay ng USA at naging isang ambisyosong drug lord. Si Lucy ay nadamay dito dahil minahal niya ito. Tungkol naman sa dahilan kung bakit niya pinatay si Lucy, libo-libong dahilan ang pwedeng ipaliwanag. Ngayon, kailangan lang nating kunin ang mga nakatagong baril para suriin ang bakas ng bala para malinaw ang katotohanan. Tila nalutas na ang lahat at mula sa serye ng mga pangyayari na ito, mabilis na nagbago si Naya. Malinaw na naging isang may kakayahan at karanasang forest police officer siya. Ang dating asawa ni Turner, nang malaman niyang patay na si Shane, hindi na rin nakapagpigil. At ibinunyag ang isang nakakagulat na lihim sa kanyang kasalukuyang asawa. Bukod pa rito, noong taong iyon, naglagay si Shane ng motion sensor camera sa parke. Sa simula ay para itala ang ruta ng paglipat ng mga USA. Ang resulta ay aksidenteng nakuha ang eksena ng isang turista na kumuha ng anak ni Turner at pinatay ang kanyang anak. Ang turistang iyon ay si Sanderson Shane na nagpakita sa mag-asawang Turner ng video. At sinabi sa kanila na hayaan siyang patayin ng demonyong iyon. Ngunit naisip ni Turner na dapat nilang hanapin ang taong ito at ipaubaya siya sa batas. Hindi matanggap ng asawa ni Turner ang resulta na ito. Ayaw niyang makita ang demonyong iyon sa harap ng lahat. Ikinwento niya kung paano nito inabuso, ginahasa, at pinatay ang anak ng babae. Nang napakawalang awang para sa isang ina, iyon ay isang pagpapahirap na hindi may larawan. Kahit ang pag-iisip lang nito ay nagpapalamig na ng dugo niya. Ayaw na niyang makita pa ang halimaw na iyon. Kaya lihim siyang nagbayad ng malaking halaga kay Shane. Hindi kailanman tumanggi si Shane sa pera. Gagawin niya ang anumang bagay basta't sapat ang bayad. Tinanggap ni Shane ang pera at pagkatapos ay lihim na pinatay ang demonyong iyon. Si Turner matapos matuklasan ang lahat ng ito, ay piniling tulungan ng kanyang asawa na itago ito ngunit dahil dito ay nagkaroon ng hidwaan ang kanilang relasyon. Naghiwalay silang dalawa at ang asawa niya ay naging dating asawa. Ito ang kanilang sikreto at ito rin ang dahilan kung bakit si Turner ay nagpumilit na mag-isa sa bundok. Hindi humingi ng tulong at gusto niyang siya mismo ang hamuli kay Shane. Sa kasalukuyan ay malapit nang magretiro si Turner at humarap sa abogado. At muli siyang nilapitan upang aminin ang mga paratang ng kabilang panig. Ang kanyang kalagayan ng pag-iisip noon ay talagang hindi matatag. Upang pamunuan ng isang estratehiya sa paghahanap kung ipaubaya ko ito sa iba. Posibleng mahahanap siya, handa ka na bang panagutan ito? Pagkatapos ng lahat, nagpa siya kang umalis muli.
Sa pagkakataong ito, papunta sa simbahan sa larawan. Upang hanapin ang bakas ni Lucy Turner, gustong malaman kung nasaan si Lucy at kung ano ang kanyang pinagdaanan sa mga nakaraang taon. Pinatunayan siya ng Chief of Police at sinubukang kumbinsihin na tila hindi ito sulit, ngunit umalis pa rin si Turner. Ang simbahan sa larawan, ang simbahan na ito, ay wasak na ngayon. Sa pamilya ng pastor na nakatira malapit sa simbahan, ang asawa na lamang ng pastor ang nasa bahay. Siya ay matanda na at mahina, at hindi na gaanong malinaw ang kanyang isip. Gayunpaman, ang kanilang anak na babae ay matanda na at nagtatrabaho sa isang bar. Agad na hinanap ni Turner ang anak ng pastor upang itanong ang tungkol sa mga pangyayari noon. Direkta niyang inamin na ang kanyang mga magulang noon ay palaging gumagawa ng isang uri ng negosyo ng pamilya na may pekeng pag-aampon. Dahil sila ay nakikita ng mga tao bilang kagalang-galang. Kaya maraming tao ang handang magbayad para ipaampon ang kanilang mga anak. Ang mga taong ito ay maaaring mga single mother, adik sa droga, o hindi kayang alagaan ang kanilang mga anak. Iniisip nila na ang pastor at ang kanyang asawa ay mabubuting tao. Tiyak na aalagaan ng mabuti ang mga bata, ngunit sa katotohanan, ang mga batang iyon ay hindi maganda ang buhay sa bahay ng pastor. Palaging ginugutom at ikinukulong sa basement, si Lucy na may pekeng pangalan na Grace ay nanirahan dito sa loob ng ilang panahon at pagkatapos ay tumakas ng mag-isa. Palaging umiiyak ang bata, umaasang darating ang kanyang ama para sunduin siya. Nang marinig ito ni Turner, naiintindihan na niya ang halos lahat at naghahanda na siyang umalis. Ngunit tinawag siya ng anak ng pastor. Teka muna, isa siyang pulis, hindi ba? Ang tatay ni Grace. Ang sinabi niya ay parang kulog na nagpaliwanag agad kay Turner sa lahat ng problema. Bumalik siya muli sa parke para harapin ang hepe ng pulisya sa tabi ng ilog. Sa pagkakataong ito, dala na ni Turner ang katotohanan. Nagsagawa sila ng blood type test para kay Lucy, at sa lalaking tinatawag na ama ng bata, ngunit ipinakita ng resulta ng pagsusuri na hindi pala anak ni lalaking ito si Lucy. Kung alam din ng lalaking ito na hindi niya anak si Lucy, ang masamang ugali niya kay Lucy, ay maiintindihan hanggang sa nagkumpara ang DNA ng anak ng hepe ng pulisya sa DNA ni Lucy. Nalaman na magkapatid pala sila. Mula nang magsimula ang kaso, palaging pinipigilan o sinasadyang hinahadlangan ng hepe ng pulisya ang investigasyon nila kay Lucy. Nahulaan ni Turner ang katotohanan, ang hepe ng pulisya ang ama ni Lucy. At ang nagpaputok at humabol kay Lucy na bumaril sa binti ng dalaga ay siya ring lalaking iyon. Ang hepe ng pulisya, nang makita ang malinaw na ebidensya, ay napilitang aminin na siya ang bumaril kay Lucy. Noon, tinanggap niya ang hiling ng ina ni Lucy bago ito pumanaw. Naalagaan ng mabuti si Lucy kaya niya dinala si Lucy sa pastor. Akala niya na mababait ang mag-asawa. Hindi niya inakala na aabusuhin nila ang bata. Pagkatapos ay tumakas si Lucy mula sa bahay ng pastor at naglaho. Mula noon, hindi na niya alam na si Lucy ay naninirahan pa rin sa parke. Hanggang sa ilang taon na ang nakalipas, muling lumitaw si Lucy sa kanyang harapan. May asawa at anak na babae siya, at may disenteng trabaho. Dahil sa galit ni Lucy na iniwan siya nito, sinubukan niyang i-blackmail ang lalaki. Tumataas ang halaga ng pera, pero kaya pa rin niyang tiisin. Hanggang sa kinuha ni Lucy ang kanyang apo, ang anak ng kanyang panganay na babae. Ang Chief of Police ay nagwala at hinanap ang kanyang apo ng may baril. Pagka-uwi ng kanyang apo, gusto niyang kausapin ng maayos si Lucy. Pero nang makita siya nito, tumakbo ito kaya binaril niya. Gusto ko lang sabihin na kailangan kong protektahan ang pamilya ko. Ang bata ay pamilya mo rin. Hindi na niya kayang pakinggan ang pagdadahilan niya. Pinayuhan niya ang hepe ng pulis na magtapat kung hindi ay isisiwalat din niya ang lahat. Ngunit kinuha ng hepe ng pulis ang baril. Sa simula ay ginamit niya ang posisyon niya para matulungan si Turner na maibalik ang trabaho para makipagnegosasyon, ngunit nang makita niyang hindi gumagalaw si Turner, agad niya itong binalaan na babarilin niya, ngunit tinalikuran pa rin siya ni Turner at hindi man lang pinansin. Ang banta niya, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ang bala na ito ay hindi tumama kay Turner kundi tumagos mismo sa hepe ng pulis. Pinili niyang wakasan ang sarili, sa huli ay bumalik si Turner sa tabi ng ilog. Ang pagkamatay ng kanyang anak ay patuloy na gumugulo sa kanya. Nais sana niyang tumalon sa ilog para makasama ang kanyang anak kapag natapos na ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, nag-aalangan siya. Ang magagawa na lang niya ay humingi ng paumanhin ng may kahihiyan sa anino ng kanyang anak. Pa, patawarin mo ako. Sa tingin ko, hindi pa ako handa.
Ayos lang po, pa. May mga magulang sa mundong ito na handang isakripisyo ang lahat para sa kanilang mga anak, ngunit mayroon ding mga talagang hindi karapat-dapat maging magulang. Ito ang buong nilalaman ng bagong pelikula na ipinalabas sa Netflix. Sa tingin ninyo, maganda ba ang pelikulang ito sa sukat na 10? Ilang puntos ang ibibigay ninyo sa pelikula? Ay comment nyo sa baba para malaman namin. Salamat sa inyong pagsubaybay. Paalam at kita-kits!